Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Guys, gusto ko lang magbigay ng update tungkol po dito sa online seller na kung saan ito pong mag-asawang online seller ay namatay po sa pamamagitan ng pamamaril dyan po sa probinsya ng Pampanga. Ayan mga kababayan sa ating screen. Ayan po yung mag-asawa at sila po ay ginambush ng mga di kilalang riding in tandem. At buti na lang po yung kanyang anak at yung kanyang pinsan ay nakaligtas. Grabe itong nangyari mga kababayan at ito po yung nangyari sa Mexico, Pampanga. Ito nga po, basahin ko lang yung report na patay ang isang online seller at mister nito matapos pagbabarili ng riding in tandem dyan po sa Mexico, Pampanga. Ito po yung nangyari noong Biyernes. So kinilala ang biktima na sina Lerma Mami Lerms, Lulu at Arvin Lulu. So ayon kay Alicia Dairit Lulu, ina ni Arvin, may kinatagpo noon ng mag-asawa ng kliyente sa kanilang online business. Pauwi na sana sila ng tambangan ng riding in tandem. Nabigla po, syempre, sabi ni Alicia, hindi naman namin nakalain na ganun mangyayari kasi alam po namin walang kaawa yung mag-asawa, mabait po sila, mapagmahal. At ayon kay Mami Alicia, wala pong kasing sakit ang ginawa nyo sa aming mga anak. Pinatutukuyan niya po yung gumawa po ng krimen. Hindi ko po kaya hanggang ngayon. Sa kuha ng CCTV, nakikita ang sasakyang itim na pick-up ng mag-asawa na kasunod ng isang motorsiklo pagdating sa Barangay Santo Rosario. Huminto ito sa may gilid ng kalsada, yung motorsiklo po, at bumaba yung dalawang lalaking sakay ng motor. Ginawa nila, pumunta sila doon sa pick-up, kung saan nakasakay yung dalawang biktima at pinaulanan ng bala. At kitang-kita naman sa camera na sinusundan na nila yung mga biktima. 3 po ang tama ni Miss Lerma at 6 naman po ang tama ni Arvin po. So grabe mga kababayan. Talagang grabe, tinadtad po sila. Ayon po ito kay Police Lieutenant Colonel Pearl Joy Agulayan, hepe ng Mexico MPS. Sa dami ng bala, dami ng cartridges na nakuha, both po talaga ang target siguro nila. Nakaligtas naman ang 6 na taong gulang nilang anak at isa pang pinsan ni Lerma na kasama din sa loob ng sasakyan. Doon po kami lalong nalungkot kasi 6 years old na wala ng nanay at tatay. Kawawa naman, sabi ni Marites Lulu, tiyahin ni Lerma. Sa inisyal na investigasyon mga kababayan ng pulisya, posible may kinalaman sa negosyong motibo sa pamamaslang. As to the accounts ng mga family po nila, business po at saka may na-mention si Lerma, si Miss Lerma sa family niya na may hindi daw nagbabayad ng utang. So, ito po nga, sa totoo lang mga kababayan, ito po yung minsan problema kapag nagpapautang, kumaga itong mga nangutang ang dali-dali po lumapit sa atin. Pero kapag pagbayaran na, kinakailangan pang singilin at pag sisingilin mo, sila pa yung galit. At yun nga, yung isa sa mga person of interest na tinitingnan nila, ay yung may mga pagkakautang sa kanila, yung mga hindi po marunong magbayad. At sabi dito, hindi po kami nag-ano sa single motive. Tinitingnan pa kung ano ang concrete na motibo. So, iniimbestigahan na rin nila ang kliyente na naunang kinadagpo ng mag-asawa. Nanawagan naman ang pamilya ng mga biktima na sumuko ng mga suspect para makamit ang hustisya. Sana kung sino man na may kagawa nito, kasi mukhang mukhang ito po ay inupahan para sa ganitong trabaho. Sana usigin ka ng konsensya mo dahil yung kinuhaan mo ng buhay, ang daming umaasa sa kanila. Dahil mga senior na yung mga nanay at tatay nila. Sabi ni Marites. So, meron po talagang yung mga kababayan, mga yung talagang ang trabaho, yung maggurgor, kumuha ng buhay ng may buhay. Hindi ko maintindihan paano nila nasisikmura
na yung ipapakain nila sa kanilang pamilya, yung isusubo ng mga anak mo, ng pamilya mo, ng asawa mo, galing sa ganun. Galing sa trabaho nyo na pagpatay. So medyo parang hindi kaya. Ako mga kababayan, hindi ko kaya sikmurain yun na papakain mo sa mga anak mo sa mga mahal mo sa buhay galing sa ganung klaseng trabaho. So mas maganda yung maghirap ka, magtiyaga ka, at talagang magsikap ka kahit di masarap eh. Kahit di masarap yung pagkain, at least malinis. Malinis yung pinapakain mo, hindi yung walang iya. May pera ka nga, pinapakain mo yung mga anak mo, yung mahal mo sa buhay, pero galing sa kasamaan. So parang ang hirap po sikmurain yung ganong klaseng pamumuhay. Ah, so ito, ah, meron namang mga person of interest ang mga pulis at patuloy na tinutugis po ang suspect. At samantala, meron pong inilabas na pahayag. Ito si Mabalacat City Mayor Crisostomo Garbo. At siya po ay magbibigay ng 100,000 pabuya. Babasahin ko mamaya yung statement mga kababayan. At magbibigay po siya ng 100,000 reward sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa sangkot, makakapagturo tungkol sa mga sangkot sa pagpatay sa mag-asawang online seller. Sa isang pahayag naman, sinabi ni Gabo na bagamat sa Mexico, Pampanga nangyari ang pamamalit kapwa ang mga residente ng kanilang syudad ang biktima. So ipinabot ang pakikiramay sa naulilang pamilya at nakipagdayan na rin sila sa pulisya para mapanagot ang mga salarin. So ito mga kababayan, pakita ko sa inyo itong statement. Okay? Statement of the Mayor Crisostomo Garbo on the killings of online seller couple. Okay, so ngayon po ito inilabas, October 6, 2024 update po ito. It is with a heavy heart that I address you today in the light of the tragic shooting incident that claimed the lives of Arvin Lulu and Lerma Lulu in Mexico, Pampanga. Nangyari po yan October 4. Ito po nga mga biktima ay parehas po nakatira sa Mabalacat City. And as your mayor, I extend my deepest condolences to the families and friends of the victims during this incredibly difficult time. While this horrific crime occurred outside our city, it is a stark reminder that violence can affect us all and we must stand together as a city. I ask for your prayers and for the families of the victims as they go through this unimaginable loss. Grabe mga kababayan kasi mag-asawa pa eh. Tapos yung anak nila, 6 years old pa lang. In an effort to bring justice to the victims and their loved ones, I am announcing a reward of 100,000 for any information that can legitimately lead to the arrest of the prime suspect or suspects involved in this heinous act. If you have any knowledge that could aid the investigation, I urge you to come forward and assist our law enforcement agencies. Additionally, I want to assure the victims that the victim's family that our city social welfare and development office is prepared to offer counseling and support services during this tragic time. Healing is a process and we are here to provide the necessary resources. I have also instructed our chief of police to coordinate efforts with the authorities in Mexico and to initiate a comprehensive investigation, including reviewing CCTV footages and help coordinate with the PNP on conducting dragnet operations. We will leave no stone unturned in our pursuit of justice. Let us come together as one city to support one another and to ensure that those responsible for this act of violence are held accountable. Thank you and may God bless Mabalacat City. Ayan mga kababayan yung pahayag ni Mayor na nagbigay po ng 100,000 reward sa sino mang makapagtuturo dito po sa mga suspect. Ayan mga kababayan, tingnan ninyo. A lovely couple na meron pong 6 na taong gulang na anak. Ayan mga kababayan, yan po yung balita. At mabuti naman po kasi meron na po silang lead at meron na po silang mga persons of interest na ngayon ay sinusundan na po o hinahanap ng kapulisan. Okay, so
Ito pong mga online seller nito, mga kababayan, ay sinabi na wala naman daw mga kaaway ito. So, unang tiningnan nila yung may mga hindi nagbabayad ng utang. So, napakasama nitong mga taong ito. Parang ganito yung nangyari, mga kababayan. Kung matatandaan ninyo, yan dyan po sa yung, yung, sino ba yon? Yung isang ano bang nationality nun? Yung isang babae, hindi na siya online seller. Ang ginawa naman nila, may utang sa kanila yung lupa. Ano ba nationality? Nationality nung Israel, hindi naman Israel yun eh. Nakalimutan ko. So, ganun din na nangyari. Sila naman ay pinagplanuhan din. Ang ginawa sa kanila, sinabi magbabayad pero nung kinaharap nila yung mga suspect na pawang mga pulis, mga kababayan, bigla silang ginurgor. So sinet up sila at ayun po yung nangyari. Halos parehas nito na may nakausap silang kliyente, pagkatapos yan, sinundan po sila. So malamang pinagplanuhan din ito at malaki ang galit siguro sa mag-asawa. Ewan ko. Ba't kayo magagalit kung hindi kayo nagbabayad ng utang? 'Di ba? Napakasama po ng ganong klaseng mga tao. Na ikaw na yung may utang, ikaw pa yung galit at magpaplano ka pa ng ganito. O baka naman merong mga iba pang mga dahilan kung bakit ginawan sa kanila to. Baka naman may naiinggit na kapwa din nila online seller o kakompetisyon nila sa business, pwede rin ganon. Diba? Pero grabe naman, ganun na ba kasama ang mundo ngayon? Ganun na ba kasama ang tao ngayon na porke kalaban mo sa negosyo, papagurgur mo? Para namang para namang gawain na po yun ng halang ang kaluluwa at wala na po sa tamang katinuan. So, yan po yung update natin. Nagbigay po ng 100,000 na reward sa sino mang makapagtuturo dito po sa may kagawan ng pag-ambush dito po kay Lerma, Mami Lerms, Lulu at Arvin Lulu. Mga bata pa po itong mga to. At in fact, itong anak nila ay 6 years old pa lang. Kaya, condolences po mga kababayan. Condolences po sa family ng mag-asawa. At sana po magkaroon ng hustisya itong nangyari sa kanila. At sana po itong PNP, lalong-lalo na yun dyan po sa lugar na yan sa Pampanga, sana po sa lalong madaling panahon ay ma-solve po ninyo ang kasong ito. Okay, so yun lang. Update lang naman to po tayo at sana po biglang kumbaga ay mabilisan ang pagbibigay ng hustisya sa mga biktima. Alright, so yun lang. Maraming salamat. Basta tutok lang po kayo dito sa Batang Manila Toys sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.